Pwede po kayo mag-subscribe, comment, like at share po sa ating munting video. Maraming salamat po. Libutin ang mundo at alamin ang mga kasaysayan na hindi pa natin nakikita at nalalaman. Ang kasaysayan ay isang malawak na dagat ng mga aral at karanasan. Sa pag-unawa sa nakaraan, mas mauunawaan natin ang ating kinabukasan. Si Himura Kenshin, kilala rin bilang Hito Kiribatose, ay ang kathang-isip na pangunahing tauhan sa manga at anime na Rurouni Kenshin. Ito ang kwento ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging mabagsik na mamamatay tao noong panahon ng Bakumatsu hanggang sa maging isang lagalag na tagapagtaguyod ng kapayapaan sa panahon ng Meiji, sa kanyang paghahanap ng pagbabayad sala. Si Hito Kiribatose, ipinanganak bilang Shinka, na ulila siya noong musmos pa lamang at iniligtas ng isang dalubhasang espadang si Hiko Seihuro. Binigyan siya ni Hiko ng bagong pangalang Kenshin at sinanay sa makapangyarihang estilo ng espadang Hiton Mitsurugi Ryu. Panahon ng Bakumatsu, noong kabataan, umalis si Kenshin sa kanyang guro upang sumanib sa Ishin Shishi, mga imperialista, sa Kyoto, sa paniniwalang magagamit niya ang kanyang kakayahan para sa isang mapayapang panahon. Dahil sa kanyang walang kapares na galing sa espada at dedikasyon sa revolusyon, siya ay naging kilalang-kilala bilang Hito Kiribatose, isang kinatatakutang, mamamatay tao, at maalamat na politikal na tagapaslang. Trahedyaang nagpabago sa kanyang buhay noong panahong ito, siya ang dahilan ng pagkamatay ng isang dalagang si Yukishiro Tomo. Ang kanyang pagsisisi, kasabay ng pagdududa sa karahasan ng revolusyon, ang nagtulak sa kanya na talikuran ang pagiging tagapaslang. Pagkatapos ng digmaan, nanumpa si Kenshin na hindi napapaslang muli. Naging Rurouni lagalag na manlalakbay siya, naglalakbay saan sulok mag-Tokyo upang protektahan ang mga inosente bilang pagbabayad sa nakaraan. Ang Sakabato, upang tuparin ang kanyang sumpa, gumamit siya ng Sakabato, isang espadang baligtad ang talam na halos hindi makapagpatay. Sa Tokyo, nakilala niya si Kamiya Kaoru, isang instruktor ng Kendo. Pagtuklas sa madilim nitong nakaraan, inanyayahan siyang manirahan sa dojo nito. Sa serye, bumuo si Kenshin ng mga bagong ugnayan at muling hinarap ang kanyang marahas na nakaraan, kasabay ng pakikipagtunggali sa mga kalabang luma at bago, patuloy na sinusubok ang kanyang panata na hindi pumatay. Inspirasyon mula sa totoong buhay. Bagamat kathang-isip si Kenshin, ang kanyang karakter ay hinamo sa tunay na tauhan sa kasaysayan na si Kawakami Jinsai, isang bantog na tagapaslang noong panahon ng Bakumatsu na kilala sa bilis at galing sa labanan. Pilipino trivia muna tayo. Ang pangalang, Pinoy Batuse, ay tumutukoy sa isang Pilipinong lalaking naging viral sa online dahil sa isang marahas na insidente kung saan ginamit niya ang isang bolo, machete, upang tag-in ang kanyang matalik na kaibigan. Ayon sa kanya, binaliktad daw niya ang talam para hindi masaktan ang kanyang kaibigan. Ginaya lanang dan nito si Batose. Hindi ito kathang-isip na karakter o opisyal na adaptasyon mula sa kwentong Rurouni Kenshin. Ibinahagi ang insidente sa news magazine show na Kapuso Mo, Jessica Soho noong 2024, kung saan inulat na nagkasundo na ang lalaki at ang kanyang kaibigan. Ang kasaysayan ng Japan ay nagsimula sa mga unang Jomon at Yayoi na mga mangangaso, tagasalob at magsasaka, umunlad sa mga imperial na dinastiya sa Heian period, lumikha ng isang sistemang feudal na pinamumunuan ng mga shogun at samurai, sumailalim sa mahabang panahon ng pagkakakulong sa ilalim ng Tokugawa Shogunate, at noong ika-19 na siglo ay mabilis na nag-modernize sa Meiji Restoration. Ito ay nagpapatuloy sa mga digmaan noong World War II, ang sumunod na pagbagsak nito, at ang pagkabangon nito bilang isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at teknolohiya. Maagang panahon, prehistory 700 at 10-an, Paleolithic, Jomon period. Nagsimula ang kasaysayan ng Japan sa mga sinaunang Jomon, mga mangangaso tagasalog na lumipat sa kapuluan sa pamamagitan ng mga land bridge mula sa mainland Asia. Yayoi period. Sa paligid ng unang siglo BCE, ang mga Yayoi na tao ay dumating, nagpakilala ng teknolohiya ng bakal at pagsasaka, na nagbunga ng paglaki ng populasyon at paglago ng pamayanan. Kofun at Asuka period. Ang unang nakasulat na pagbanggit sa Japan ay nasa Book of Han ng China noong unang siglo CE. Nang maglaon, ang mga maliliit na kaharian ay nagsanib puwersa upang bumuo ng isang sentralisadong pamahalaan,
na ginagabayan ng mga imperial na dinastiya, at ang Buddhism ay ipinakilala noong 552 AD. Imperial at Feudal na Japan, 794-1868. Heian period, 794-1185. Minarkahan ng paglipat ng kabisera sa Kyoto, ang panahon na ito ay nagresulta sa pagunlad ng mga natatanging sining, panitikan, at tulan ng Japan. Kamakura period at Shogunate. Sa pagtatapos ng Heian period, ang mga lokal na pinuno ng militar, tulad ng mga samurai, ay nagsimulang makakuha ng kapangyarihan, na humantong sa pagtatatag ng Kamakura Shogunate noong 1185. Tokugawa, Edo, period, 1603 hanggang 1868. Matapos ang digmaan noong 1600, ang Tokugawa Shogunate ay naghari sa Japan, nagdala ng kapayapaan at pagunlad sa kultura. Gayunpaman, ipinatupad din ng Shogunate ang mahigpit na mga patakaran sa isolation, o seppuku, na nagresulta sa pagkakakulong ng Japan sa mahigit 200 taon. Modernisasyon at pagunlad, 1868 kasalukuyan. Meiji Restoration, 1868. Ang pagdating ng American Commodore Matthew Perry ay humantong sa pagtatapos ng pagkakakulong ng Japan at sa pagbagsak ng Tokugawa Shogunate. Ang Meiji Restoration ay minarkahan ang mabilis na modernisasyon at pagpapalawak ng Japan. World War II. Naging mas militaristiko at nasyonalistiko ang Japan, na humantong sa pagpasok nito sa World War II. Ang pagbomba ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki ay nagresulta sa pagsuko ng Japan noong 1945. Pagkatapos ng digmaan, ang Japan ay bumangon mula sa digmaan upang maging isa sa mga nangungunang bansa sa ekonomiya sa mundo, na kilala sa mga advanced na teknolohiya at tradisyonal na kultura. Ang samba sa bansang Japan. Nagsimula ang Asakusa Samba Carnival noong 1981 nang maghangad ang alkalde ng Taito City na buhayin muli ang distrito, kung saan inimbitahan niya ang isang nagwaging samba group mula sa Rio de Janeiro upang magtanghal. Mula noon, ito ay naging isang taunang tradisyon. Ginanap tuwing Sabado sa katapusan ng Agosto sa Asakusa, Tokyo, umaakit ang karnabal ng humigit kumulang 500,000 na bisita taon-taon. Naantala ang pagdaraos nito dahil sa pandemya, at ipinakilala ang Asakusa Samba Festa bilang alternatibo. Ang karnabal ay sumisimbolo ng palitan ng kultura sa pagitan ng Japan at Brazil, na nagtatampok ng globalisadong kultura sa loob ng Tokyo. Kasama rito ang mga samba float, wave na musika, at mga mananayaw. Humigit kumulang 18 hanggang 40 na koponan ang nagtutunggalyan sa parada, na hinati sa iba't ibang liga batay sa dedikasyon at kasanayan. Ang pinakamataas na liga ay binubuo ng mga profesional na samba dancer at music hero, samantalang ang iba ay nakatuon sa pag-enjoy sa parada. May premium salapi ang mga nagwawagi. Suot ng mga kalahok ang makukulay at masisining na kasuotan, na minsay hinaluan ng mga elementong Hapones tulad ng kimono, kasabay ng tradisyonal na kasuotang samba. Pinalalamuti yan ng mga float at kariton ng iba't ibang tema, mula sa elegante hanggang sa nakakatawa. Epekto at pagsasanib ng kultura. May malaking populasyon ng mga Hapones immigrant sa Brazil, at maraming Hapones Brasileño, Dekasegi, ang nagbalik sa Japan. Nagdulot ito ng malapit na ugnayang pangkultura, na nagambag sa pag-angkop ng samba sa Japan. Nagbibigay ang samba sa Japan ng pahinga mula sa mahigpit na aspeto ng lipunang Hapones, na nagpapahintulot sa mga kalahok na magpahayag ng malaya sa pamamagitan ng sayaw at musika. Pinag-aaralan kung paano ginagamit ng mga Hapones Brasileño ang samba upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlang kultural at pagtaguyod sa kanilang dalawahang pagmamana. Ang Japan Samba ay isang masigla at patuloy na umuunlad na pinomenong kultural na pinagsasama ang samba ng Brazil at mga estetikang Hapones, na lumilikha ng natatanging at masayang pagdiriwang.